May tanong ako sa'yo. Empleyado ka ba na naghahanap ng additional na pagkakakitaan? O OFW ka ba na gustong magkaroon ng dagdag na income para maipadala sa pamilya? O isa kang estudyante na gustong kumita para may maisuporta sa pag-aaral? Kung oo ang sagot mo, ituturo ko sa'yo kung paano ka kikita ng additional income kahit sino ka pa o kahit ano pa ang pinagkakabalahan mo. Pero bago ang lahat, may gusto muna akong ikwento sa'yo. Sigurado hindi mo pa ito narinig. Sa isang village sa malayong lugar, may dalawang magkaibigan ng katira, si Pablo at Bruno. Pareho silang magilas at parehong nangangarap para sa kanilang magandang buhay. Isang araw, opportunity na mismo ang lumapit kina Pablo at Bruno. Naghahanap ng dalawang tao ang mayor ng village na magdadala ng tubig galing sa spring sa bundok papunta sa village. At babayaran sila depende sa dami ng tubig na diniliver nila sa village. At magilas na nagtrabaho si Pablo at Bruno. Araw-araw simula umaga hanggang gabi, kumukuha sila ng tubig sa spring papunta sa village. In the evening, they return home with their daily wages. Si Bruno ay satisfied na sa kanyang trabaho at perang kinikita niya. At sigurado siya dahil sa kanyang trabaho ay maaabot niya ang kanyang pangarap. At naisip ni Bruno para lumakad sa ang kikitain niya ay lalakihan niya ang kanyang timba. Naniniwala siya na paglaki ng income niya ay mabibili na niya ang pangarap ng bahay. Pero si Pablo ay hindi satisfied at tuwing uuwi siya ay masakit ang kanyang kamay at likod. Nag-iisip siya ng idea kung paano siya kikita ng malaki na hindi na siya nahihirapan. Isang araw may naisip na idea si Pablo. He imagined to build a pipeline na magdi-deliver ng tubig from mountain stream to the village. Sa pamamagitan ng pipeline, makakakuha siya ng tubig sa mountain stream papunta sa village without carrying bucket. He excited and began to plan. At syempre, Pablo shared with his friend Bruno his idea. At tinanggihan siya ni Bruno thought the idea is crazy. Inisip ni Bruno kung ano ang mabibili niya sa perang kikitain niya. At building a pipeline ay makakapagpabagal sa kanya na matupad ang mga pangarap niya. At nagtuloy-tuloy si Bruno ng pagkakakot gamit ang big bucket. At sigurado siya sa method na ginagawa niya ay kikita siya ng madaming pera. Pablo decided to build a pipeline ng mag-isa. At naiintindihan niya hindi madali ang gumawa ng pipeline. At aabutin ng taon bago niya magawa ang pipeline niya. Araw-araw nagtatrabaho siya at nagigib ng tubig tulad ng dati. Pero tuwing Sabado at Linggo at pag may libreng oras ay ginagawa niya ang pipeline niya. At sa unang buwan, napakaliit ng resulta niya sa ginagawa niya. At pinagtatawanan na siya ni Bruno at ng mga taga-village. At tinatawag pa siyang Pablo the Pipeline Man. Noong time na yon, nagdobli ang income ni Bruno at nagbago ang lifestyle niya. Nakabili siya ng greenhouse niya. And now, he spend time in the bar and enjoying from hundred wages in the water. Pero ang hindi naintindihan ni Bruno ay unti-unting nanghihina ang kanyang katawan sa araw-araw na pagbuhat. At unti-unti siyang nanghina at tumanda ang itsura dahil sobrang pagod. At paunti ng paunti ang nahakot ng tubig kaya paunti ng paunti rin ang income na kinikita. Buwan, taon ang lumipas, and on the second year, finally, Pablo finished his pipeline. At ngayon, ginagamit ni Pablo ang pipeline niya para mag-deliver ng tubig sa village sa halip na magbukas ng timba. Pablo earned more money kaysa noon. Tuloy-tuloy ang takbo ng tubig kaya ang income niya tuloy-tuloy din. Kahit siya ay kumakain o kahit siya ay natutulog, kumikita pa din siya ng pera. Ang story ni Pablo at Bruno ay nagre-reflect sa buhay natin. Madami sa atin ang tulad ni Bruno na pinagpapalit ang oras para kumita ng pera. Nag-overtime pa tayo para lang malagdagan ang sweldo na natatanggap natin. Pero hindi natin iniisip na hindi habang buhay ay malakas tayo at kaya nating magtrabaho para kumita ng pera. Ang pinakamahirap ay pag dumating ang time na di na natin pwedeng ipagpalit ang oras natin sa pagtatrabaho for any reason. And our income stops. Ito naman ang ginawa ni Pablo, very wisely. Hindi niya lahat pinagpalit ang oras niya para kumita ng pera. Sa libreng oras niya, gumawa siya ng pipeline kasi naintindihan niya na hindi habang buhay ay malakas siya para magtrabaho para kumita ng pera. At nang matapos ni Pablo ang pipeline niya, kailangan na lang niya i-maintain ang flow ng tubig para ang income niya ay tuloy-tuloy din.
Pablo earned more money without directly spending his time in working for money. And that is better way. How about you? Katulad ka ba ni Bruno na pinagpapalit ang oras para kumita ng pera? O katulad ka ni Pablo, maintaining and building a pipeline for ongoing business? If you are interested in the idea of building your own pipeline, ang gawin mo lang ay fill upon ang form na nasa ibaba at ipapadala ko sa email mo ang video na magtuturo sa iyo kung paano madoble ang income mo every month using Facebook and Internet. So go ahead, fill up this form now.